kwarto. Okay, so next tayo mga kababayan ha. Next topic tayo. Pag-usapan naman po natin ang tungkol rin sa sinasabi po nila na pa-birthday gift kay Pangulong Bongbong Marcos. Aba, ito daw si PBBM mga kababayan, kakasuhan daw dahil sa Duran Duran concert. Nako, mga DDS at Pacunista, napaka-frustrated na talaga. At ang talagang tama po kayo mga kababayan, mukhang require talaga maging tanga sa mga DDS. Ay, Thomas Batayan, teka lang po bago tayo tumuloy dito. Sabi ni Thomas Batayan, baog hindi nagkaanak. Mali po. Mali po kayo. Tanungin nyo si JDB kasi dati, magka-church yan sila sa Pentecostal. Alam po ni JDB na may asawa yan si Kibuloy dati. At siya yan sa Pentecostal, nagkaroon ng kaawayan kaya bumuo ng sariling grupo. Sariling organisasyon o sariling simbahan. Yan nga po yung Kingdom of Jesus Christ. Yan si Kibuloy, may anak daw po yan at may asawa. Di ko lang alam ngayon kung baka sinasabi lang nila na wala, di ba? Na walang anak. Para syempre mga kababayan, sabihing virgin. Di ba? Okay. Going back, pag-usapan natin ito. Bakit ganito yung pinapakalat ng mga DDS at Pacunista? Pwede daw kasuhan itong si PBBM o kakasuhan daw nila at ito daw ay mga kababayan, pasok daw sa tinatawag nating bribery. Wow, mga kababayan, masyado talagang matatalino. Itong mga DDS hindi nag-iisip. Teka, tumanggap siya ng tumanggap siya ng regalo. 'Di ba bawal sa batas ang tumanggap ng regalo? Kagaya nga ni Sandro Marcos, tumanggap daw ng Rolex na relo galing kay Abel Bacudio. Okay, mga kababayan, pag-usapan natin 'yan. Under po ng tinatawag natin, teka lang under po ng tinatawag natin na Republic Act 6713. Under po ng Section 7, okay, Section 7, sana nakikita nyo po dito sa inyong, wait lang. Sana nakikita nyo dyan sa inyong screen. Hold on. Papakita ko sa inyo para pare-parehas tayong makaalam. Okay, ayan, Google. Ayan. So, ito mga kababayan, Republic Act 6713 under Section 7 D. Ito, Section 7, Prohibited Acts and Transaction. Oy, parang mali. Wait lang. Saglit Kita nyo ba dyan sa screen nyo? Teka lang. Mhm. Mhm. Ayan, tama. Tama mga kababayan. Yung sinasabi ko po dito ay Republic Act 6713. Under po siya ng Section 7, Prohibited Acts and Transaction. Ano sinasabi dito? In addition to acts and omission of public official and employees now prescribed in the Constitution and existing laws, the following shall constitute prohibited acts and transaction of any public official and employee and are hereby declared to be unlawful. Ang sabi po sa Section 7, D. D po tandaan nyo po mga kababayan, letter D. Solicitation or acceptance of gifts. Public official and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity,
favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Mga kababayan, dito kasi pumapasok yung sinasabi ng mga tanga. Yung entertainment, yung gift, yung monetary. O sabi niya, duran-duran. Sabi ng iba. Syempre, di ba entertainment yon pinuntahan ni PBBM? Mga kababayan, ang sabi po dito sa 6713, bawal po tumanggap ng gift, monetary, favor, entertainment sa mga hindi mo kamag-anak. 'Di ba? Hindi mo direct blood. Bawal po 'yon. Ngayon mga kababayan, pero dahil ang nagbigay po sa kanya ng gift, birthday gift ito, sa pamamaraan po ng entertainment. Bawal ba 'yon? Hindi. Bakit mga kababayan? Dahil ang nagbigay po sa kanya ng entertainment, unang-una ay nasa gobyerno na. Kasi ang sinasabi dito, na kapag ang isang tao ay nagbigay sa'yo ng entertainment, ng may kapalit na favor para magkaroon siya ng tinatawag po natin pwesto sa gobyerno. Okay? Pwesto sa gobyerno. Yung bang pagbibigay ng entertainment na yon ay may hinihiling sila na establish ba yung facts na may hinihiling sila na pwesto sa gobyerno? Wala. Bakit? Bakit ko nasabi? Unang-una, yung Duran-Duran concert na yan na inatinan ni PBBM mga kababayan during his birthday ay ibinigay po ito ng mga kaibigan na hindi lang basta kaibigan. Ito ay kaibigan na nasa loob na po ng gobyerno, mga kababayan. So, how come na masasabi nila na nangihiling pa ng kapalit itong kanyang mga kaibigan? So, paano nila i-establish yun? So, para sa akin, mga kababayan, labas po yun. O, ito ngayon, sabi nila, sige, gift. Pinag-uusapan natin yung gift kasi gift daw yung Duran-Duran concert. Mga kababayan, ngayon, tingnan natin. Halimbawa, kayo Arnel Tan o kaya yung pumunta sa inyo si PBBM. Pumunta doon sa inyong lugar, tapos may mga kabataan na nagbigay po sa kanya ng birthday cake. Di ba yun ay gift din? Bakit mga kababayan doon walang kaso? Kasi, mga kababayan, unang-una, yun ay gift na walang favor. Diba? Wala po yun kapalit. So, ganun din dito. Pumapasok dun sa sinasabi nila na ito although nandun sa entertainment, nandun sa gift, wala naman sa monetary, pero mga kababayan, wala pong inaantay na kapalit. Nagbigay ng gift. Kung sinasabi nila na kakasuhan si PBBM dahil dun sa entertainment, dun sa concert na ibinigay, bakit hindi siya kinasuhan nung yung mga bata ay nagbigay din po ng kanyang ng birthday cake nung birthday ni PBBM? Tama? So dapat wala kasing pinagkaiba yon. Yung bigat, kahit yan ay maliit o malaki, mga kababayan, as long as mayroong hinihiling na kapalit, diyan po pumapasok yung bribery. 'Di ba? Diyan pumapasok yun, yung 6713 na sinasabi natin. Under Section 7, letter D. So, paano natin masasabi mga kababayan? Ito pang isang example na masasabi natin dyan. Di ba po, pagdating po sa mga kampanya, di ba, incumbent, halimbawa, or nung panahon ng halimbawa incumbent tapos tatakbo ulit, di ba may mga nagbibigay po ng mga donations? Tapos, mga kababayan, yung incumbent, makakasuhan ba yung mga nag-donate ng pera? Let's say, for example, sasabihin nila, advertisement, akin na yan. O akin na yung akin na yung campaign mo. Ako nasasagot.
Meron bang kaso doon? Wala po, mga kababayan. Kaya nga inilalagay doon, donations by, 'di ba? Donation by my friends, ganon. Wala pong kaso yung bagay na 'yon. Not unless papatunayan, mga kababayan, yung pera na 'yon ay galing po sa maruming pera o maruming pinagkuhanan. Pero hindi po yung pinagbigyan pa rin ang makakasuhan. Yung pinanggalingan kung saan. Pero ibang usapan na po 'yon. 'Di ba? Hindi kagaya nung talagang ma-establish po yung nagbigay ng gift. Halimbawa ako, nagbigay ako ng gift. Ako yung gumastos ng concert ni PBBM. That's for entertainment. For him to be entertained dahil gustong-gusto niya naman ng Duran Duran. Well, actually ako hindi ko alam yung Duran Duran, pero sikat daw 'yan, 'di ba? Hindi ko kilala 'yan. Ngayon, mga kababayan, dahil nga ako ang nagbigay ng entertainment for him to benefit or for him to entertain, pero it doesn't mean, mga kababayan, na yun ay papasok po sa 6713 dahil nga wala naman po akong hinihiling na kapalit. At isa pa, lalong-lalo na kung ako naman po, mga kababayan, ay part po ng gobyerno ni PBBM. Dahil part ako ng gobyerno ni PBBM, paano papapasok yung salitang may in exchange of something na trabaho or project? Kagaya po ng pinibintang ni Maharlika kay Sandro Marcos na binigyan daw po siya ni Abel Bacudio ng Rolex in exchange po ng project na kumita ng 26 million. Yun po yung sinasabi, may kapalit. Ito wala namang kapalit eh. Sige nga, bago kayo magbintang, establish nyo muna ano ang kapalit. Diba? Walang kapalit eh. Dapat sabihin muna nila, sige nga, entertainment binigay, bawal tumanggap, pero may kapalit ba? Nasaan yung kapalit? Ano yung kapalit? Dapat sabihin nyo kung ano. Unang-una kayo ang nagbibintang. The burden of proof is in your hands. Diba? Ipakita ninyo, ipaliwanag niyo sa taong bayan kung bakit pumapasok doon sa bribery yon o bribery. Dahil hindi nyo kayang patunayan, isa lang masasabi ko sa inyo, tanga kayo. Pining Garcia, Duran Duran, sikat nung 1980s. 80s ako pero hindi ko kilala yung Duran Duran. 'Di ba? Sabi ni Papa Cho, Wild Boys lang naman ang maganda sa kanta ng Duran Duran. Overrated lang yan. Okay. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, Papa Cho, no? Yung bintang ng mga DDS na dapat daw kasuhan, etong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan daw ay betrayal of the public trust. Just sumasakit ang ulo ko dito sa mga DDS na to. Sa totoo lang, ayaw kong patulan to, pero nakikita ko yung pagiging tanga eh. Alam mo, wala na talaga silang makontent, lalong-lalo na yung mga komentarista nila. Ganun na ang sinasabi ko, kopyahin din ngayon yung mga street vlogger, di ba? Alam niyo naman yung mga street vlogger, ano lang yan, tagadampot lang ng kanilang mga bali-balita ng mga nagko-komentary yan eh. Tapos yun ang ipapakalat nila. Ayan, tama, si PBBM dapat nang bumaba. Biruin nyo, tumatanggap ng concert, tumatanggap ng lagay. Ganun pa, anong lagay? Meron kayong nakitang lagay? Kung concert yun, kung bawal, mga kababayan, nasaan? Establish nyo yung tinatawag natin in exchange of something. Kasi kailangan makakuha ng favor. Yung nagbigay, halimbawa, sabi ko nga, ako ang gumastos sa concert ni PBBM na Duran-Duran, kunwari, bilyonaryo ako. Pero dahil hindi naman ako naghingi ng kapalit para magkaroon ng project sa gobyerno, magkapwesto sa gobyerno, wala po, mga kababayan. Walang kaso doon. Diba? Sabi ni Joshua Ni, oy mga DD shit na mga tanga, bakit di kayo nag-ingay nung BP nyo nagpunta ng Germany at allegedly nanood ng Taylor Swift concert, tahimik siya pagdating, umepa lang siya sa pagtanggal ng SG niya. Exactly, mga kababayan. Tama po, may point kayo doon, di ba? Kasi nga,
literal na ata sa kanila at normal na ang pagiging tanga ng mga gago. Anak ka ng... Diba, mga kababayan? Yun, tama po yan. Maganda po yan sinasabi nyo. Si Fiona nga, nag-attend ng concert ni Taylor Swift. Sasabihin na naman nila, magkaiba naman yun eh. Yung Taylor Swift, galing sa pera ni BP Sara. Siya ang nagbili nun. Okay, sabihin natin, ganun. Mga kababayan, may katunayan ba kayo saan ang galing yung pera? Diba? Pero, hindi ako kagaya nung iba na ipagpipilitan ko yun. Dahil hindi ko naman na-establish yung facts. Pero dito, kahit anong gawin ninyo, tanga pa rin kayo, DDS. Sabi ni Socorro Makahiya, sobrang mapanuri na po, hindi pa naman nangyayari. Sinasabi na, nahawa na kay Kibuloy. Baka nga po, mga kababayan. Nasobrahan na, 'di ba? Hindi nga niya nahulaan kung sino talaga yung mananalong presidente dati. Sabi niya si daw ang mananalo, yung DND secretary natin si Gibo Teodoro, pero nanalo si Pinoy. Hindi, Thomas Batayan. Alam ko naman po 'yon, may immunity ang pangulo, hindi pwedeng kasuhan. Pero mga kababayan, in a form of impeachment, doon ang gagawin sa kanya. Gets po? Hindi ko po sinasabing literal na kakasuhan. Siyempre, ang gagawin dahil may immunity ang Pangulo, ang gagawin po sa kanya, idadaan po ito sa impeachment. Dahil daw pasok ito sa betrayal o public trust. Yun ang sinasabi nila. Diba? So kumbaga, ini-elaborate ko lang po sa inyo, kakasuhan in a form of impeachment due sa sinasabi po nilang betrayal o public trust. Maliwanag po sana yon, mga kababayan, no? Sabi ni Ma'am Leticia, kung ano na lang ang paninira sa Pangulo, mga sinungaling lang, mga didilit. Wala na talaga, mga kababayan. Masisira talaga ang buhay mo pag naging DDS ka. Bukod sa magiging tanga ka na, ewan ko pa kung ano pa. Diba? Grabe, mga demonyo. Talagang sagad-sagaran ang kanilang paninira. Marami na rin sa mga, siguro, alam nyo naman, kung saan kami nanggaling na grupo, Goldfish. Marami na sa mga Goldfish member ang talagang maka-Duterte. Diba? Sabi ni Ma'am Lorelai, Sara dapat i-impeach betrayal of public trust ng sambayanan at paninirang puri sa PBBM admin, pagkurakot ng pondo ng DepEd at CIF. Well, actually, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw kasi, mga kababayan, inaantay ko pa rin hanggang ngayon kung sino ang magpa-file ng impeachment case against Sara Duterte. Is it Trillanes or a private person? Hindi ko alam. Inaantay ko po kasi sa mga napanood ko dito at pag-aanalisa, kapag hindi pa nila ipinal ang impeachment case against kay Sara, pwede tayong mabaliktad. I mean, kasi kung darating ang 2025 election at nanalo po yung mga kakampi nila sa Senado, nako sigurado, hindi lang po yung mga kakampi nila na nagpapakita ngayon, baka yung iba dyan bumaliktad din at maging kakampi nila. Diba? Ganun lang naman yun eh. Mamaya ba narita, wala naman sinabing tama mga yan, nakakasawa na. Kaya nga po, dahil tayo nagbablog, para i-debunk natin yung kanilang mga sinasabi. Dahil kapag hindi natin ginawa yun, marami pa po na maniniwala sa kanila. At the end of the day, at least, kahit saan tayo bitbitin, kahit anong sabihin sa atin, mga kababayan, kaya natin ipagtanggol, kaya po natin ipasok yung sarili natin sa mga sitwasyon na ganito. Kagaya po ng pagkikipag-debate when it regards to this. Na sinasabi nila ito ay betrayal of public trust, ipa-impeach na si Pangulo o ipa-impeach na si Bangag. Diba? Ganyan yung sinasabi nila eh. Pero tayo, dahil tayo ay nagre-research naman kahit papano, kaya po nating sagutin yung mga bagay-bagay. Sabi ni Ma'am Shirley Tanaka, walang gamot sa mga DDS na tanga.
Dapat ka magsama-sama na sila sa kulungan eh. 'Di ba? Dapat talaga may masampulan lang dito sa mga DDS na to. Mananahimik yung mga yan eh. Kasi kay Digong dati, nung panahon ni Digong, pag may nagsabi ng ganyan na against sa presidente, 'di ba pinapahuli ka agad? Tatandaan niyo 'yun, sabi kay Duterte, magbibigay ako ng 50,000. Patayin niyo si Digong. Pero nagbibiro lang 'yon. Inuli. Tapos meron pa humamon kay Digong, barilan na lang tayo. Kay Duterte, barilan na lang tayo, 1-on-1. Sabi, pinahuli rin. Wala. Diba? Sabi ni Lorelai Designer, suggestion ako, panoorin ninyo ang Young Guns vlogs. Well, Ma'am Lorelai, lagi naman ako nanonood ng mga yan eh. Diba? Siyempre kilala ko yung mga yan. Kaya talagang hindi ko pinapalagpas ang kanilang mga video. Marami tayong natututunan sa mga Young Guns na yan. Nakakatalino po kaya yan kaysa panoorin mo si Bato. Diba? Sabi ni Delma Villar, basta DDS, Anli ang katangahan at kasinungalingan. Sabi ni Mamayani Prensa, bakit nga po ba tinawag na Goldfish ang dati mong grupo ka GP? Curious lang po. Kwento po kasi yan mga kababayan ng parang isang viewer din na tawag dito. Ang hirap ko ipaliwanag eh. Si JDB na lang siguro. Tanungin niyo po si JDB. Mas may papaliwanag niya yun, Ma'am Yani Prensa. Nanonood naman kayo kay JDB, di ba? So mas maliwanag yun pag sa kanya nang galing. Kasi nung pumasok ako sa kanila, the Goldfish is already established. Okay? Sabi ni Bay Natulig, sabi ni Trillanes, kailangan na daw na may puset. Kasi in case na may mangyari kay PBBM, decision ni Mitnang Pangu. Tama naman. Kasi yan yung tinatawag nating tawag dito mga kababayan, papalit po siya kasi siya ang di ba? Pag may nangyari kay PBBM or in case na mamatay siya or in case na ma-invalido siya, talaga naman yung successorship nandoon kay Sara talaga. Simple Talks Vlog, Goldfish from Spain. Yan kay Mami Mighty Baisa, 'di ba? Simple Talks. Pero yung pagpapaliwanag mahaba yan eh. Kay JDB na lang. Sabi ni Pining Garcia, si Bato nasa tumbong ang utak. Okay, next topic.